O, sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo. God bless you. Tigit kayo. Tigit. Ayaw. Picture na ako. Dito muna, dito muna. Dito muna. Major. Salamat sa tulong. Meron nag-post sa akin na may cellphone ko. Forward ko na lang. Yes, sir. Ano Haboneros. Dalawang post pero bibisitahin ko na. Dito lang yun, malapit lang. Medyo patumba na. Of course, ito lagi ko. Ito yung hiningan ko ng tawad na huwag kaming putulan. Pero mag-update ako. Thank you po. Sabi ko nga kay Cesar Boss, yung magduputo ko, wala mo siya ang same manner pag bumutasin yung kalsada namin to modify the capacity kasi that's for growth. The leasing that we can do is dito boss, ongoing. Napakaswerte yung huling gagawa ng politika. Hindi, para may wasan. Swerte namin tayo. Nakakot na ba yung mga basura mo? Oo naman, malinis ko rin. Normalize na. Ay, kalat-kalat pala. Pala. Ano tayo? Yeah. Wala na to. Wala na, patay na yan. 5 years na. Anong damit? 5 years dito, figure eh. Sikat tayo, likod. Ang dami patay na. Balik ka dyan.
Pasensya ka na. Ay, mo ko lang si... Boss, tabi muna tayo. Tabi. Trabaho ka dito. Wala na kuya. Medyo ano tayo, 100 tons po na tagal natin. Ito is 1,000 plus. I-report sa iyo kung gaano karaming natanggal. Kasama naman po namin sa pangunguna po ng Menaldo. Marami na po tayo na siling na bars dito. Actually, simula tayo since April. Kasi sila po sili po yung direct sa amin. At nakakita na tayo ng around 2,000 kilograms plus pat. Simula hanggang 2,000 kilograms, 2 million kilos. yes po. 2 million kilos. So hanggang ano lang po. Kasi lahat ng tasyon nyo ng araw, tinitira ko. Tuloy-tuloy pa rin naman po tayo. May mga titirahin pa tayong mga lugar po. Sa pangunguna rin po ng Meralco, kasama po natin sila. Thank you naman. Dali ka pa lang, ano? Teka lang. Alright. Dali lang. Rolling, ganito. Sir, di ba? Ayan. Okay. Okay na. Lapit. Ako na konti lalo kasi... Lapit yung mic na. Excuse me, can you, sa mga mahaharang ka? Pwede ka lumapit eh. Palitan ko agad ng mga mic mo. Oo nga eh. Yorme, gano'n na karami yung mga natanggal na mga wife? Well, based nga sa ginagawa na
Meralco, yung blight operation nito, the private sector through Meralco and the local government unit, City of Manila, is now heeding the call of our constituents in as much as we can to clear up weight sa mga poste namin. At saka yung madalas makikita mo yan sa commentaries no, yung spaghetti wire. And with this effort headed by Meralco, the least thing that we can do is to be grateful to Meralco na at least may nakikinig sa amin at may tumutugon sa panawagan at request ng taong bayan. Kaya kahit pa paano, that's 2 million kilos of unnecessary, unutilized and unusable wires. Malaking bagay yun. Hindi kaila sa inyo, a few months ago, I think it was fully televised and covered na may tumumba rito sa konti, sa Manila. Maswerte naman swerte tayo, walang buhay na nadisgrasya. And with the effort of Meralco and your city government, ng mga barangay, hindi man natin ma-perfecto, pero sigurado ako mababawasan na yung probability na may tumumba ulit na poste. In fact, may isang netizen kahapon, pinoward sa akin yung pictures somewhere in Aboneros, and we'll visit that also. So, pag nagtulong-tulong talaga ang private sector at gobyerno, inch by inch, meters by meters, and before we know it, we've achieved several miles of making the city of Manila pleasant. Iwalas, Panatag Laban. So we're very happy to the MVP group of companies and particularly to Meralco. Kasi nakikita niyo dyan, no? Maaaring Meralco, ulo-dulo o simula, pero kasama din dyan ang cooperation ng PLDT and all other telcos that may be utilized itong mga posts. Sir, gaano nakatagal ito na, just for context, no? Gaano katagal? Since April, somewhere else. And during our last meeting, medyo magpupulga sa Meralco sa Manila. May special request kami. Okay. Sir, ano yung special circumstance ng Manila? Sa private sector, pero ito talaga kitang-kita namin. Kaya talagang todo-todo na ito ang pag-ibig na. Tapos, ito na yung unnecessary wires. Actually, pandemic, daming nagsampay sa Manila, basta na lang silang kanilang advantage na yun. So ngayon, alam niyo naman na sa Meralco, talagang hindi namin pipiligan yun. Kaya hindi nakatanggal ang masakit sa mata na spaghetti wire. Again, Sir, nananawagan na ako, no? Kasi they made a commitment as City of Manila. So nga, at least, let me use this avenue. All those telcos or any other services na gagamitin, hindi na po kayo po pwedeng magkabit. Simula last week ko, sinabi ko na ito kay Andres at saka kay Engineer Randy, nang walang kukunin pahintulot muna sa Meralco. So it's the other way around.
dati, bulag ang Meralco, basta inaprubahan ng City Hall, maglalatag na. At ang gagamitin panangga, pagsalita ng mga operatives, o inspector ng Meralco, ano kami, may permiso kami sa local government. Ayan, reverse ko. Because they know better than us the load capacity of every post. And they understand very well kung ano lang ang dapat na nakasampay dyan. So ang ginawa ko, sa matter of policy of the city, kaya yung mga magkakabit, that goes to everyone. We're not mentioning names. It is now Meralco who will say yes or no o kung kayo'y makakapaglatag sa poste ng Meralco. If it is for development, and if it is workable and feasible, I don't think Meralco will deny your request. But if it is not, then we will heed and follow the direction of Meralco. Kasi at the end of the day, high tension wire yan. Again, mas delikado yan para sa mamamayan namin sa Luzon. Kaya naka-reverse na. So, I think that statement is being addressed to future developer of our utilities using our lamppost of Meralco na post. Sir, for ano lang, for those na first time itong makikita o ano, like either one or both, bukod sa sakit sa mata, gaano siya kadelikado, yung spaghetti wire? As I have said, it's the load. May particular load lang ang mga poste. At yung ibang poste, in fairness, pag-usapan na rin namin last week, yung mga for ano na, anong tawag natin kung tatanggalin na? For retirement. Yun, kailangan. Karga mo ng karga ng load yun, tutong ba yan? Una, perwisyo na yung kuryente pagka nawala. Pangalawa, iniiwasan natin siyempre yung buhay na pwedeng madisgrasya o masaktan. So it's more on public safety. The eyesore concept or the eyesore idea, pechin lang yun. Pampasarap lang. But it's more on, we are concerned to the safety of the pedestrian or the passers-by or those passing through our street. Hanggat maaari.